Mga mahal na kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon ngayon. Ang pamamahagi ng ating pananampalataya. Sa kabila ng nangyari sa marami sa atin, lalo na sa malaking pagsubok na pinagdaraanan ng Iglesia ni Cristo ngayon, namamalaging nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa pagkatawag niya sa atin sa Iglesia ni Cristo dahil natutuhan natin ang katotohanan o ang mga tunay na mga aral niya. Ang pagkaalam ng katotohanan ay may kakambal na pananagutan o tungkulin, na ang isa rito ay ang pamamahagi ng ating pananampalataya o yung pagmimisyon sa ating kapwa. Subalit dahil sa kasalukuyan nating kalagayan, sa kalagayan ng Iglesia, maaring hindi natin ito magawa. Subalit darating ang panahong ibabalik ng Diyos ang Iglesia sa dati nitong kalagayan na banal, maayos, magagawa na natin ang sagutin nating ito. Sa ngayon, ang magagawa lamang natin ay patibayin pa ang ating pananampalataya o ang pananalig natin sa mga dalisay na mga aral ng Diyos o sa mga tamang doktrina at alamin kung paano natin gagawin na maipamahagi sa ating kapwa ang ating pananampalataya. Yan tayo sa unang bilang. Bakit tungkulin natin na ipamahagi ang ating pananampalataya sa ating kapwa? Ito sagot, ginawa tayo ng Panginoong Hesukristo na ilaw ng sanlibutan. Yan na tayo sa kasunod na bilang. Bakit ginawa tayong ilaw ng sanlibutan? Ito sagot, upang magbigay liwanag sa harap ng mga tao. Sapagkat tayo'y ginawa ng Panginoong Hesukristo na ilaw, dapat matupad natin ang ating kaukulan. Dapat magbigay liwanag tayo sa mga tao. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan ng lahat ng tao ng ilaw o ng liwanag? Ito sagot, basahin natin. Sapagkat ang daigdig o ang buong sanlibutan ay pinaghaharian ng kadiliman dahil sa kalikuan at sa kasamaan ng mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, inaasahan niyang magliwanag tayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutang ito. Mamaya po ay aalamin natin kung paano tayo magliliwanag o magsisilbing ilaw sa mga tao ng sanlibutan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano pa tayo inihalin tulad ng Panginoong Kristo? Kaya tungkulin o pananagutan nating ipamahagi ang ating pananampalataya sa ating kapwa. Ito sagot, tayo ang asin ng lupa o ng sanlibutan. Kaya kanina, napag-aralan natin, ginawa tayong ilaw ng Panginoong Kristo. Ngayon naman, ang sinasabi, tayo ang asin ng lupa o ng sanlibutan. Ang Panginoong Hesukristo rin ang gumawa sa atin noon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan ng sanlibutan o ng mga tao sa sanlibutan ng asin? Ito sagot. Sapagkat ang buong nilalang o ang lahat ng tao ay naging alipin ng kabulukan. Nakasulat yan sa Roma 8:21, pahayag ni Apostol Pablo. Ang buong nilalang ay naging alipin ng kabulukan. Kaya ginawa tayong asin. Ang asin ay mabisang preservative. Ginagamit ito ng mga tao upang pang-preserve ng pagkain upang maiwasang mapanis, masira o mabulok. Ang mga tao sa sanlibutan ay alipin ng kabulukan dahil sa kasamaang naghahari sa mundo na ipinunla ng Diablo o ni Satanas.
Kaya dapat tayong magsilbing asin sa kanila upang maalis sila sa pagkaalipin ng kabulukan o maalis sila mula sa kasamaan. Dapat nating ipamahagi sa kanila ang ating pananampalataya o ang mga salita ng Diyos upang matutuhan nila kung ano ang tama na dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang mabisang paraan ng pamamahagi ng ating pananampalataya? Maaari kasing sabihin ninyo na hindi naman ako bihasa sa Biblia katulad ng ministro at manggagawa para magmisyon, para mag-akay ng tao sa iglesia. Kaya sagutin natin ang tanong na ito. Anong mabisang paraan ng pamamahagi ng ating pananampalataya? Ito sagot, basahin natin. Tularan natin ang babaeng Samaritana na sumampalataya matapos niyang marinig ang Panginoong Hesukristo. Pumaroon siya sa bayan at sinabi sa mga tao ang kanyang nasaksihan at kung paano siya nahikayat sa tunay na pananampalataya. Inanyayahan niya ang mga tao na sumama sa kanya upang makinig din sa Panginoong Hesukristo. Anong mabisang paraan ng pamamahagi ng pananampalataya tulad ng ginawa ng babaeng Samaritana? Narinig niya ang ipinahayag ng Panginoong Kristo, nasabi ng Panginoong Kristo ang naging buhay niya. Noon lang sila nagtagpo. Ito kasing babaeng Samaritana ay pumunta sa balon ni Jacob upang umigib ng tubig. Samantalang umiigib siya ng tubig, ay nakita niya ron ang Panginoong Hesukristo. At nagsalita ang Panginoong Hesukristo sa kanya. Nung marinig niya, sumampalataya siya. Ang ginawa niya, iniwan niya yung banga ng tubig, pumaroon siya sa bayan, at inanyayahan niya ang mga kababayan niya. Sumama kayo upang makinig din sa Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang ibinunga ng pagsisikap ng babaeng Samaritana na ipamahagi ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao kung paano siya nahikayat sa tunay na pananampalataya at sa pag-anyaya niya sa kanila? Ito ang sagot. Marami ang nagsisampalataya dahil sa patutuo ng babae. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya nang marinig nila mismo ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang ikasasampalataya ng tao ay yung pagkaninig ng mga aral ng Panginoong Kristo. Hindi man ang Panginoong Kristo mismo ang mangaral, sapagkat ngayon nga ay nasa langit na siya. Pero yung pinagtiwalaan para mangaral ng mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Kristo, pagka narinig ng tao yun at sinampalatayanan, sila man ay magiging kay Kristo at sa ating Panginoon Diyos. Subalit, gaya ng nasabi namin, sa kasalukuyan nating kalagayan, hindi pa natin magawa ang mag-anyaya ng mga tao upang makinig o dumalo sa mga gawain o pagdodoktrina na ginagawa sa loob ng Iglesia ni Kristo. Lalo pa nga sa kasalukuyan nating kalagayan, ni tayo mismo hindi makapasok sa gusaling sambahan. Itinakwil nga tayo. Ayaw nga tayong kausapin ng mga ministro sa iglesia, umiiwas pagka tayo ay nakikita. Paano pa natin aanyayahan ng mga tao para dalhin sa iglesia? Magkagayon man, yan tayo sa kasunod na bilang. Paano pa rin natin magagawa na maging ilaw at asin ng sanlibutan?
Eto sagot. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hindi man tayo makapagmisyon, hindi man natin maakay sa pagdodoktrina para makinig ng aral ang mga tao, pero yung makita nila sa atin ang mabubuting gawa, ang katumbas nun, lumiliwanag tayo sa harap ng mga tao. Anong ibubunga nun? Luluwalhatiin din nila ang Ama na nasa langit. Kaya kahit hindi pa natin magawa ngayon, ang pagmimisyon o ang pamamahagi ng ating pananampalataya sa kapwa, maari pa rin tayong magsilbing ilaw at asin sa kanila. Sa paraang ipakita natin ang ating mabubuting gawa. Pag sinabing mabuting gawa, yung salig sa aral ng Diyos. Sapagkat ang aral ng Diyos ay matuwid, mabuti at banal. Kaya nga sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan ay tinawalag ng di makatarungan, ay dapat tayong magpatuloy sa pagbabagong buhay. Mabuhay tayo ng ayon sa mga aral o utos ng Diyos. Halimbawa, kapag ka nakita ng mga tao, kayo, ng mga kabataan, ay marunong gumalang sa mga matatanda, lalo na sa inyong mga magulang, hindi kayo gumagawa ng anumang bagay na masama sa kapwa, hindi ninyo sila dinadaya, hindi ninyo sila ginagawa ng masama, mahihikayat sila. Mag-iisip sila, magtatanong sila, bakit mabuti? Pawang mabubuti ang nakikita ko sa taong ito. Bakit naiiba siya sa mga tao ng sanlibutan ito? Ang ginagawa ay pawang kabutihan. Pagka ganon, naluluwalhati ang ating Panginoon Diyos. Kaya, mga kabataang nakikinig ngayon, pagsikapan ninyo na sa bawat sandali ng inyong buhay, ang nagagawa ninyo ay pawang mabubuti. Umiwas kayo sa anumang gawang masama. Kung nahulog kayo sa pagkakamali o sa pagkakasala, magbago. Huwag tayong manatiling nagbababad sa kasalanan. Hindi natin nagagawa ang pagiging ilaw natin pagka wala tayong pinagkaiba. Kung nabubuhay sa kasamaan ng sanlibutan, nakikita rin tayo sa masamang gawa, wala tayong pinagkaiba. Dapat bilang Iglesia ni Cristo, hindi nawawala sa isip nating ilaw tayo, asin tayo ng sanlibutan, dapat tayong magliwanag sa harap ng mga tao. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong higit sa lahat ang mabuting ibubunga ng pamamahagi natin ng tunay nating pananampalataya sa ating kapwa? Ito sagot. Ang pamamahagi ng ating pananampalataya sa ating kapwa ay katumbas ng pag-agaw natin sa kanila sa apoy o ng pagliligtas sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat ang sanlibutan dahil nga sa kasamaan ay itinakda na ng Diyos na ibulid sa dagat-dagatang apoy. Pero kung maaalis natin sila sa kasamaan, maaagaw natin sila sa tiyak na kapahamakan. At yun nga ang ginawa sa atin nung mga nag-akay sa atin sa iglesia. Hindi natin alam noon ang mga aral ng Diyos. Hindi natin alam ang kahalagahan ng iglesia. Pero ginamit na kasangkapan ang mga kapatid. Ipinakilala sa atin ang iglesia. At ngayon nga, sumasampalataya tayo sa mga aral. Oo, nakakarinig tayo ng pang-uusig,
ng marami sapagkat naiiba nga ang iglesia sa maraming mga relihiyon ngayon. Yung kinamulatan, yung kinasanayan ng iba kahit maling paraan ng pagsamba, hindi nakikita sa atin yun. Iniwan na nga natin eh. Halimbawa yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagdalo sa mga fiesta, hindi na tayo nakikisama dun. Dahil alam natin mali yung pagsamba, pamimintuho sa mga larawan o sa mga santo at santa ng Iglesia Katolika. Nakikita sa atin ng mga tao ang pagpapahalaga natin sa pagsamba, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, yung pagsunod sa mga aral. Pagka yun na rin ang ginagawa ng mga taong dati nasa kasamaan dahil inakay natin sila sa iglesia, sila man mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at magtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa takdang panahon ng Diyos, babalik ang iglesia sa dati nitong banal, maayos na kalagayan. Ang lahat ng mga bagay babalik sa normal. Sa panahon yun, ay muli nating magagampanan ang lahat ng ating pananagutan o tungkulin, kabilang ang pamamahagi ng ating pananampalataya o pagmimisyon sa ating kapwa. Tatandaan natin, ilaw tayo, asin tayo ng sanlibutan ito. May inaasahan sa atin ng Diyos, magliwanag tayo sa sanlibutan, maalis natin sa kabulukan ng mga tao upang sila man ay maligtas. Sa susunod ay pag-aaralan natin ang utos ng Diyos na pag-aabuloy at kusang loob na paghahandog. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin muli ng sabay-sabay ang pamamahagi ng ating pananampalataya. Tumayo kayo, mga kapatid, tayo'y mananalangin. Salamat po, Ama. Patuloy naming tinatanggap ang mga dalisay na mga aral mo na itinuro sa amin ng sugo at ng naunang namahala sa iglesia. Pangako namin, hindi lang namin sasampalatayanan, kundi ibubuhay namin ang mga aral mo kasama ang pamamahagi ng aming pananampalataya. Salamat po, gumamit ka ng kasangkapan para kami ay madala sa iglesia. Magliwanag sa amin ang mga aral mo at ito ang magbunga sa amin ng tunay na pananampalataya. Tulungan mo kami sa takdang panahon, magawa rin namin na ang tao'y madala sa iglesia, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Kung hindi man namin magawa ngayon, makita nila sa amin, Panginoon, nabubuhay kami ng matuwid, malinis, ginagawa namin kung anong kalooban mo para sila'y mahikayat din na lumuwalhati sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa pagtawag mo sa amin sa iyong iglesia. Dagdagan mo pang pananampalataya namin, anumang pagsubok at tiisin, mapagtagumpayan namin. Huwag naming iwan ang paglilingkod na ito. Ama, umaasa kami, tinanggap mo ang pagsamba namin, pinagpala mo ang aming mga anak, panatilihin mo ang iyong paggabay sa kanilang puso't isipan, lumaki silang mananampalataya, tapat na iglesia ni Kristo, upang kasama ng kanilang mga magulang magtamo ng pangakong kaligtasan. Lahat panalangin po namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.